Hello! Welcome to my channel, Biblia ang Sasagot. Pag-usapan po natin ang lahat ng inyong mga katanungan, brothers and sisters. Sasagot, Biblia ang Sasagot. Mga pag-aaralan natin ang mga kwentong sa Biblia. Biblia ang Sasagot. Ngayon, ang ating paksa ay ano ba ang nasasabi ng Biblia tungkol sa tato? Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga tato mula sa pananaw ng biblikal na isang bagay na kinagigiliwan ng maraming Kristiyano. Sa anong mga paraan ba talaga pinag-uusapan ang Biblia ang sining na ito? Sumama sa amin sa paglalakbay na ito ng pagtuklas kung saan titingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, pag-iisipan ng iba't ibang pananaw at pag-iisipan kung paano makakaaring makaapekto ang ating pananampalataya sa mga pagpapasya natin tungkol sa mga tato. Ihanda ang sarili para sa isang makapagbibigay liwanag at makapagpupukaw na usapan habang tinatalakay natin itong paksa. Maraming iba't ibang kaisipan at damdamin tungkol sa mga tato sa buong kasaysayan, lalo na sa komunidad ng mga Kristiyano. Ang mga tato ay isang kawili-wiling controversial na paksa sa konteksto ng relihiyon. Mula sa kanilang mga ugnayan sa mga paganong gawain hanggang sa kanilang pagtanggap bilang partikular na forma ng sining. Ngunit hindi lamang natin pag-uusapan kung ang mga tato ba ay legal o illegal. Pag-uusapan din natin ng mas malalaking issue na binubuksan ng ating isipang ito. Ano ang kaugnayan ng tato sa ating ugnayan sa Diyos at sa ibang tao? Paano maipakikita ng tato na tayo ay mga Kristiyano at tayo ay kung sino ang sinasabi natin na tayo? Noong nakaraan, ang mga tato ay tinuturing na patunay ng magiging bahagi sa isang gang o pagkakakulong. Sa ngayon, ang mga nanay sa mga madidilim na kabataan, sa mga popstar at sa maging mga leader ng relihiyon ay may mga tato. Sinasabi ng Wall Street Journal ng halos kalahati ng mga millennial ay nagsasabing meron silang kahit isang tato. Noong nakaraan, kapwa ang simbahan at karamihan sa lipunan ay mariing tumututol sa mga tato. Ngunit sa mga araw na ito, karaniwan nang makakita ng isang mangaral sa East Coast ng may maraming tato. Ang dating tanda ng paglaban ay ngayon ay isang kawili-wiling paksa ng pag-uusapan. Gayunpaman, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa body art? Sa kasong ito, ang lumang tipan ay nagbibigay sa atin ng payo. Sa unang 5 aklat ng Biblia, itinakda ni Moises ang humigit kumulang 613 mga tuntunin. Sa cloud na mga tuntunin ito, ang lahat mula sa sistema ng mga sakripisyo at mga tungkulin ng mga pari hanggang sa paraan ng pamumuhay ng mga Hudyo at kung paano sila dapat pamahamalaan upang parangalan ng mga yumao, sinabi ng Diyos sa Levitico 19:28, huwag din niyong hihiwain ang iyong katawan para sa mga patay o maglalagay ng mga marka ng tato sa inyong sarili. Subalit, ang naunang talata ay Levitico 19:27 ay nagsasabi rin na hindi dapat tapyasin ang mga balbas. May iba pang tuntunin ang mga Hudyo tulad ng bawal kumain ng baboy
o magsuot ng mga damit na gawa sa magkakaibang materyales. Levitico 11, 7 at 19. At mga tuntuning karamihan ng mga Kristiyano ngayon ay hindi na sinusunod. Marami sa mga tuntunin itinakda noon ay maaaring makatulong pa rin ngayon. At dapat sundin ng lahat ng mga Kristiyano ang 10 utos. Gayunpaman, may ilang batas tulad ng huwag lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Exodo 23, 19, na angkop lamang sa mga Israel noon. Paano nga ba natin pipiliin kung alin mga tuntunin ang susundin? Ano ang ibig sabihin ng hermeneutics? Bilang sa nabiyotong Kristiyano, nais nating maging tapat sa pag-unawa natin sa Biblia. Ito ay tinatawag na hermeneutics. Ang hermeneutics ay ang pag-aaral at pagsasanay kung paano naunawaan at gamitin ang Biblia sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa Dallas Baptist University, DBU, si Dr. Ken Gore ay isang profesor ng pag-aaral ng Biblia. Sinasabi niya, malinaw na ang Biblia ay isinulat para sa atin, hindi direkta sa atin. Ang magandang libro na How to Read the Bible for All Its Worth ay nagpapalawak sa ideyang ito. Ang mga taong sumulat ng Biblia ay ginabayan upang maghatid ng mga salitang tatagal ng libu-libong taon, ngunit hindi direktang sumusulat para sa atin. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga na may ingat na maunawaan ang konteksto ng salita ng Diyos bago natin ito gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, hindi dapat ituring ang Pilipos 4:13 bilang pangako na kung tayo ay susubok, maaari nating makamit ang anumang bagay. May kakayahan ang Diyos na gumawa ng mga himala. Kaya posibleng matalo ko si LeBron James sa isang laro ng basketball na 1-1. Ngunit hindi iyon ang tunay na kahulugan ng talatang ito. Sa aklat ng Levitico, kalalaya lamang ng bayan ng Diyos mula sa pagkaalipin ng Ehipto. Sila ay pinangunahan ni Moises at binigyan sila ng Diyos ng mga tuntunin na tumulong sa kanila upang matukoy kung sino sila base sa kanilang relasyon sa Kanya. Ang ilan sa mga tuntunin ito ay para maiwasan ang mga Israelita sa pagsagawa ng mga paganong relihiyon. Ngayon, maliban sa mga mechanic Jews, hindi kumakain ng kosher na pagkain ang karamihan sa mga Kristiyano. Hindi rin na pinagsasama ang mga tela at madalas nilang tapyasin ang kanilang mga balbas. Kaya bakit sinusunod natin ang mga tuntunin mula sa lubang tipan, ngunit hindi na ang iba? Maraming tao ang may iba't ibang ideya kung ang ilang mga tuntunin ay naangkop pa rin ba sa tapos ang bagong tipan. May mga pagkakataong malinaw na sinasabi ng bagong tipan na ilang pagbabago ay ayos lang. Halimbawa, sinabi ni Marcos sa 7:19, kaya't idineklara ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain. Minsan sinasabi ng Biblia na tayo ay malaya mula sa mga lumang tungtuning Hudyo at hindi na kailangan sundin ang sistema ng mga sakripisyo. Ngunit sinabi pa rin ni Jesus na mali ang pangangalo niya. At higit pa rito, sinabi rin ang mali ang pagnanasa. Mateo 5:27 hanggang 29.
Ang katotohanang ipinagbabawal sa Biblia, ang mga tattoo, ay nagpapaisip sa atin kung bakit binigay ng Diyos ang utos na ito. Napakahalaga na isipin ang politikal at kultural na konteksto kung saan ibinigay ang tuntuning ito upang lubos na maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Sa panahong isinulat ang mga salitang ito, namuhay ang mga Israelita, may pinupunang ng puno ng mga reliyoso at kultural na practice na kinamumuhian ng Diyos bilang bahagi na ritual sa pagsamba sa mga paganong Diyos at pagpaparangal sa mga patay. Kasama sa marami sa mga practice na ito ang pagbabago ng katawan tulad ng pagkakaroon ng mga tattoo. Kapagkat matalino, binigyan ng Diyos ang mga tao ng malinaw na direksyon upang sila ay hindi mahulog sa mga bitag ng masamang gawain at kaugalian na sa paligid nila. Upang tawagin ang mga tao ng Israel na maging banal at naiiba mula sa mga natitirang mundo, ipinagbawal niya ang mga tattoo. Kailangan natin pag-isipan kung ang mga parehong alalahanin at kultural na konteksto ay naaakot pa rin ba sa atin ngayon. Kapag pinag-iisipan natin ang tuntunin ito ngayon, kailangan nating tanungin ang ating sarili kung ang mga tattoo ay may kaugnayan pa rin sa mga reliyoso o kultural na gawi na sumasalungat sa sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng kasulatan na ang ating mga katawan ay templo ng banal na espiritu. Dapat din nating isipin kung ang ating pagnanais na magkaroon ng mga tattoo ay batay sa tamang paggalang sa ating mga katawan. Sa wakas, hinahamon tayo ng piraso ng pag-iisip na ito na pag-isipan kung ang tattoo ay lumalabag pa rin sa mga halaga at kabanalan ng nanais ng Diyos na panindigan natin bilang kanyang mga tagasunod. Sa Hebreo, hindi masyadong malinaw ang salita para sa tattoo. Ginagamit ng ilang pagsasalin ng Biblia ang salitang tattoo upang larawan para isang larawang sa Hebreo na nangangahulugang iba pa. Ang salitang kaka ay sa Hebreo ay maaari ring mga hulugang ng hiwa o marka. Iniisip ng ilang eskolar na ang isang salitang ito ay nangangahulugang marka na nangangahulugang hindi makakuha ng pansamantalang mga tattoo. Ang mga bata sa mga perya o magsulat ng manlang ng mga tala sa likod ng mga kamay. Kung ang kahulugang ito ay tatanggapin sa literal na kahulugan, maraming tao ay may ibang ideya kung ilang tuntunin ay naaangkop pa rin sa pagkatapos ng bagong tipan. Gayunpaman, karamihan sa mga eksperto sa Hebreo ay sumasang-ayon na ang kaka ay nangangahulugang tumutusok sa balat ang gamit ang tinta na nag-iiwan ng mga linya na tatagal nagpagpakailanman. Nung panahon iyon, mas malaki ang posibilidad na magdulot ng sakit at mga karamdaman ang mga tattoo. Ngunit malamang hindi iyon ang pangunahing dahilan. Bakit sinabi ng lumang tipan na hindi ka maaaring magkaroon nito? Bakit hindi pinapayagan ang mga Israelita na magkaroon ng tinta? Tulad ng mga nauna ng nabanggit, marami sa mga tuntuning ito ay naglalayong hiwalay ang mga Israelita mula sa lumang pagano ng kapaligid sa kanila at tulungan silang kalimutan
ang mga practice ng Ehipto ng mga Ehipto. Matagal na iniisip ang mga tao ang tuntunin laban sa mga tattoo ay may kinalaman sa pagpapakita ng respeto sa nilikha ng Diyos. Sina Carl Friedrich Kyle at Franz Delight Friedrich Garner na dalawang eskolar na nabuhay noong 1876 ay sumulat na ipinagbabawal ng tekstong ito ang paglapastangan sa karangalan ng tao sa kanyang anyong tao. Maraming konserbatibo ang nagsabi na ang tuntunin laban sa mga tattoo ay tungkol sa pagkasira ng ating mga katawan na nilikha ng Diyos at perpekto. Habang nakikita natin kung bakit sila nagkaramdam ng ganito, ngayon ay alam natin na malamang nalilikha ang batas na ito upang pananatilihin ang mga Israelita mula sa mga pagsamba sa Diyos-Diyusan at tulungan makalaya mula sa kanilang mga kantanikala. Sa kasaysayan, mukhang may dalawang pangunahing paraan kung paano nakakuha ng mga tattoo ang mga tao nung panahon iyon. Sa panahong iyon ay ilang mga tattoo ay may kinalaman sa mga alipin. Ipinakita ng mga bagong pag-aaral na maaaring ginamit ang mga tattoo upang makilala ang mga alipin sa Ehipto. Dahil kalalalaya lang naman ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkaalipin, hindi nila dapat isipin na ang Ehipto ay kanilang Panginoon. Sa kalaunan, inuugnay din ang mga lider ng mga Hudyo ang mga tattoo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at paganismo. Iniisip ni Robert Jameson at iba pang mga tattoo ay nakaugnay sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at ito ay tanda ng pagtalikod sa pananampalataya. Tinanggap ni James Smith ang ideya na ang tattoo ay nakaugnay sa pagsamba ng pagano. Batay sa pagbabasag ito, lumilitaw na hindi sinasabi ng Levitiko na ang lahat ng tattoo ay mali sa modernong mundo. Dahil ang mga tattoo ay hindi nakaugnay sa pagkaalipin o pagsamba sa demonyo. Tulad ng nilarawan ng Biblia. Dahil dito, ipinapakita ng mabuting pagbasa ng hermeneutika na ang mga modernong tattoo ay hindi sumasalungat sa pangunahing ideya sa likod ng batas na ito. Ngunit may iba pang mga bagay na dapat nating isipin bago tayo magpasya kung ang pagkuha ng tattoo ay may kinalaman sa relihiyon o hindi. May iba pang mga talata sa Biblia na nagsasabing mali ang mga tattoo. May mga Kristiyano na iniisip na ang marka ng halimaw sa pahayag 13, 16 hanggang 18 ay isang tattoo. Sa kabilang banda, sinasabi sa pahayag 14, isa na ang 100 at 34,000 tao na naligtas mula sa pangalupain ay may nakasulat na pangalan ng Ama sa kanilang mga noo. Kung ito'y ating titingnang literal, maaari nating sabihin na ang mga matuwid ay magkaroon din ng mga tattoo kahit sa kanilang mga mukha. Maraming paraan upang unawain ang pahayag. Posible ba ang balang araw ay kailangan ng lahat na magkaroon ng tattoo ng bilang 6, ngunit hindi ito malamang kasi ibig sabihin ng Juan. Hindi natin kailangan magkaalala tungkol dito kung ito ay totoo. Maaari nating inimbag ang anumang bagay maliban sa 666. Sa palagay ko, wala dapat magkaroon ng tattoo ng bilang 666 anuman ang mangyari.
Nasabi sa Pablo ng isang magandang bagay sa unang Korinto 6, 19 at 21 sabihin niya na ang ating mga katawan ay mga tahanan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa loob ninyo, na inyong natanggap mula sa Diyos? Hindi kayo sa inyong sarili. Kayo ay binili na sa isang presyo. Kaya, parangalan ng Diyos ang inyong katawan. Ang talatang ito ay tumutukoy sa kasalanang sexual. Dapat natin pag-isipan ang konseptong ito bagaman dahil naangkop ito sa maraming lalaki ng ating mga buhay. Sinasabi sa atin ni Pablo na mahalaga ang ating mga katawan. Dahil dito, sa tingin ko, naangkop din ang tuntunin ito sa mga tattoo. Isang posibleng kahulugan ay ang mga tattoo ng ating pinipili ay dapat magdala ng kalwalhatian sa Diyos. Muli, hindi ako sigurado kung tungkol sa hitsura ng isang tao ang tinutukoy ni Pablo nang isulat niya ang mga salitang ito. Kung gayoy, karaniwang napakaganda ng mga simbahan na may maraming pintura at karpet, kaya hindi tila sinasabi ng tekstong na mali ang mga tattoo. Sinabi ng Diyos sa Isaias 49:16, tingnan mo, inuki kita sa mga palad ng aking mga kamay. Ito ay isang tayutay, ngunit ipinapakita pa rin nito na ayos lang sa Diyos ang paggamit ng mga tattoo bilang kultural na marker. Mas masama ba ang mga tattoo kaysa sa pangalan niya? Ito ang tanong na tinanong sa isang kawili-wiling artikulo na Trevin Marks mula sa kanyang aklat ng The Gospel of Coalition. Ang artikulo ay tungkol sa mga misyonerong sa Tanzania na nagulat malaman ng lahat ng ilang mga estudyante Kristiyano ay sumang-ayon na may masama para sa isang pastor na magpatato kaysa mga liwa sa kanyang asawa. Bakit? Dahil sa lipunang iyon, ang pagkakaroon ng tattoo ay naiugnay sa pagkukulam at masasamang espiritu at ipinapakita ito na ang mga espiritong ito ay may kapangyarihan sa tao. Dapat talaga natin pakinggan ang sinasabi ng ibang Kristiyano. Sa mabuting pananampalataya, iisa ang Diyos ng ating pinaglilingkuran katulad ng mga taong ito. Sa katunayan, tama sila kapag sinasabi nilang malaking bahagi ng kultura sa lugar na iyon ang pagtatato at magiging mahirap pa sa kanila na ibahagi ang ebanghelyo at magdadala ng hindi kinakailangang kahihiyan sa simbahan. Hindi ito nagiging kahulugan ng nagbabago ang moralidad depende sa lipunan. Ibig sabihin lamang nito ay bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging maingat sa ating mga sinasabi. Sa iba't ibang kultural na settings, kailangan gamitin ang mga tekstong Biblia sa iba't ibang paraan. Ang mga pang-araw-araw na katotohanan ay nabubuhay sa iba't ibang paraan. Ang mga Kristiyano ay maaaring panatilihin ang mga kultural at lahi ng mga marka na hindi masama. Ang ebanghelyo, bumabuti bang balita, ay para sa mga Panginoon na mga Hudyo at Hintil. Ang karagdagang ito ay dapat napakahalalakang pilosopikal na punto para kay Pablo. Sa liham sa mga taga-Galasya, karaniwan ay kinausap ni Pablo ang mga Kristiyanong Hudyo na nagpatuloy sa pagsunod sa batas at kultural na mga kasanayan ng mga Hudyo matapos maging Kristiyano.
Sabi ni Pablo sa Galatia 3, kayong mga hangal na Galatia, sino ang nakalinlang sa inyo? Harap-harapang ipinakita na si Yesu Kristo ay pinako sa krus. Nais kong malaman ang isang bagay mula sa inyo. Natanggapan ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng pagpusunod sa sinasabi ng batas o sa pamamagitan ng paniniwalang sa inyong narinig. Sa Galatia 3:28, sinabi niya, wala ng Hudyo o Griego, alipin o pumalaya, lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Sinabi rin niya ng unang Korinto 8 na ang mga direktong uri ng batang katanungan tulad ng kung ayos lang ba kung pumain ng karne na inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay hindi dapat maghiwalay sa ating hardin. Ang pagkakaroon ng tattoo ay dapat bang pinakahuling pag-uusapan? Ang pagkakaroon ng tattoo ay hindi binay na isang samahay bagay na may malinaw na sinasabi ng mali ang Biblia. Anuman ang lipunang kinagiging-bilangan natin o kung ito ba ay makakasama sa ating totoo. Kung ako ay Kristiyano, maaari ba akong magpatato? Kung ikaw ay Kristiyano at nais magpatato, may ilang bagay kang dapat malaman tungkol sa sinasabi ng Biblia tungkol dito. Hindi mahalaga kung ano ang pagkagagawa ng tattoo o hindi. Ang ating mga katawan ay templo. Dahil habang panghabang buhay ang mga tattoo, maging maingat at matalino sa iyong gagawin. Maraming tao ang nakakaramdam ng pagsisisi sa pagpapatato. Dapat kang maging maingat kung saan ka magpapatato dahil maaari ka ring may kasama sa iyong kalusugan. Ang mga taong hindi nagpapatato ay tila naniniwala na ito ay nakaugnay sa pagkaalipin, pagsamba at pagpagkukulam. Sa ngayon, kailangan natin tiyakin na ang ating mga tattoo ay walang kinalalaman sa mga paksang ito. Magiging tanda ito ng kasalanan na magpatato dahil sa sumasamba tayo sa isang bagay. Pero sa Galatia 5, magpatato ng mga na kahit anong pinalaya tayo ng Diyos mula sa rito. Kung ito ay magkakasakit sa iyong kwento o magdudulot ng di pagkakasundo, dapat muling rin itong iwasan. Ito ay lalong patotoo kung ikaw ay nakatira sa isang lipunang tinuturing ang mga tattoo bilang pagano. Higit sa lahat, hindi tayo dapat magkaroon ng mga tattoo nang may kaugnayan sa pagkukulam o anumang bagay na sumasalangad sa itinuro ni Kristo sa tulong ng karunungan ng banal na Espiritu at lipunan. Dapat nating makita kung paano magkaiba ang bawat kaso. Sa madaling salita, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapatato? Naaaring sinabihin ng ilang Kristiyano na ang mga Levitical na tuntunin laban sa mga tattoo ay naroon dahil ayaw ng Diyos na saktan natin ang ating mga katawan. Ang pananaw na ito ay may depekto sa hindi nagbibigay ng magandang panlarawan ng sitwasyon. Ipinakita ng mga pag-aaral ng Biblia na ang lumang tipan at tuntunin laban sa mga tattoo ay malamang na nakaugnay sa pagkukulang at pagkaalipin. Dapat pa rin isang alang-alang ito ng mga taong nais magpatato. Ngunit pagdating sa kung anong mga tattoo ang dapat gawin, dapat nakakuha ang mga Kristiyano ng mga maingat na pinag-isipang tattoo na nagpaparangal sa Diyos. Dahil sa karuluran, ang mga tattoo ay hindi nauugnay sa mga kasalanang ito. Ang mga ito ay mga markang pagkultura
at mga legal singing na maaaring ibalik at pamasahin ng mga Kristiyano sa ilalim ng bagong tipan. Sinabi ni Pablo sa unang Korinto 9 na hindi natin kailangan gamit ang dapat gamit na ito dahil ayaw nating maglagay ng anumang sadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Kasama rito ang mga insurang kultural na maaaring maghiwalay sa atin. Habang papalapit tayo sa dulo ng ating pagsusuri sa Biblia tungkol sa mga tato, isang pangunahing katotohanan ang nagiging malinaw: ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi nakapirmi, kunit nagbabago at dumalago sa paglipas ng panahon. Ang paraan ng pag-unawa ay ng mga tao sa Biblia ay nagbago sa paglipas ng panahon habang nagbabago ang lipunan at kultura. Kaya ang paraan ng pag-iisip natin ay tungkol sa mga tato at iba pang mga modernong problema ay dapat batay sa malalim na pag-iisip at may ingat na pagdilinay, batay sa walang hanggang mga katotohanan ng pag-ibig, katarungan at biyaya ng Diyos. Ipinapakita sa atin ng pag-aaral na ito na kung paano kahalaga ang maging matalino at may ingat sa paggawa ng lahat ng uri ng pagpili kahit na iyong nakakaapekto sa ating personal na buhay. Tulad ng pagpapatatato, maaari tayong humingi ng tulong sa banal na espiritu para gumawa ng mga pagtitilian na ayon sa ating pananampalataya kay Kristo at sa ating tungkulin na parangalan ang Diyos sa lahat ng ginagawa sa pamamagitan ng panalangin, pag-iisip at pakikipag-usap sa ibang tao sa ating komunidad ng pananampalataya. Sa wakas, ating tandaan na kahit na kayo ay magkakaiba ang ating opinyon tungkol sa mga bagay ng tulad ng mga tato, ay tayo ay tinawag pa rin ng magmahalan sa isa't isa at manatiling nagkakaisang Kristo. Habang natututo na tayo tungkol sa paksang ito, naway magbigay tulong inspirasyon sa atin upang mabuo ang isang komunidad ng pananampalataya na tumatanggap at nagmamalasakit sa lahat at kung saan ang bawat tao ay nakikita at pinahahalagahan bilang pinamahal ng anak ng Diyos, anuman ang kanyang kinagawa o tsura nila. Pakiusap, manalangin kayo sa kasama ko. Magandang umaga, Ama sa langit. Lumalapit kami sa iyo ngayon ng puno ng pasasalamat at pagkamangha. Pinapasalamatan ka namin sa iyong walang tigil na pag-ibig, iyong kabaitan at iyong liwanag na nagbibigay gabay sa amin sa dilim. Ang aming pag-asa ay pangunahing sa talakasin ang habang ginugugol natin ang oras na ito sa iyong presensya. Habang magkakasama kaming nananalangin ang Panginoon, pakiusap ibuhos mo ang iyong banal na espiritu sa aming lahat. Naway ang iyong espiritu ay magbigay sa amin ng kapayapaan at ginhawa. Tulungan kami na malaman kung ano ang nais mong para sa aming mga buhay. Pakiusap, hayaan mong maramdaman namin ang iyong malakas na presensya habang dinadala namin ang aming mga panalangin at mga alahanan sa iyo na naniniwala na sasagutin kami ng paraan sa tingin mo ay nararapat. Ama sa langit, alam mo kung ano ang nais ng aming mga puso at kung ano ang kailangan ng ibang tao. Hinihiling namin na mag-anim ligtas na lugar ang aming lakas sa mahihirap na panahon.
at nagbigyan mo kami ng pag-asa at pananampalataya habang dinadaanan namin ang mga ito. Umaasa kami na ang aming mga salita at iniisip ay magbukas ng utos sa iyo at nawa ang lahat ng ginagawa namin sa pangalan ni Jesus ay magpakita kung gaano mo kami kamahal at pinapatawad. Ngayon may tanong ako para sa iyo. Paano mo hinarap ang sitwasyong ito? Ano ang natutunan mo tungkol sa iyong relasyon sa Diyos? Ang pagbabahagi ng ating mga kaisipan at karanasan ay makakatulong sa isa't isa at makakatulong sa ating na lumago kailanman mga tao. Huwag kang matakot sa ibahagi ang iyong mga saloobin o maasaw ako na magustuhan mo ang video. Salamat sa iyong pakikinig at pagbasa. Kung nakita mo ang kapani-pakinabang ng material na ito, mangyari isang alaalang ang pag-subscribe upang tiyakin na hindi mo makaligtaan ang alimang sa aming mga bagong video. I-like ang video na ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at sabihin sa amin kung ano ang palagay mo sa mga komento. Nakakatulong ba ito para mas maraming tao ang makakita ng pelikula na ito, mga video at makinig? Maari tayong magbukas ng maraming isip at matuto pa at pagtutulungan tayo. Salamat sa pagiging dito at pagpalain ka ng Diyos. Amen. Maraming pong salamat. Biblia ang sasagot.